Magandang hapon po sa inyong lahat. We are on the 30th day of 2020 Luzon Enhanced Community Quarantine. Marami na sa mga kababayan natin at mga kapatid sa Panginoon ang nahihirapan na mula nang magsimula itong lockdown. Marami na rin iba't ibang tulong na ginagawa ang ating mga kababayan. Meron dito yung tinatawag na Yaman Challenge, online concert, fundraising para maitulong sa mga nahihirapan. Kung naisip ito ng mga di mananampalataya, tayo po ng mga mananampalataya ay hindi pinag-iisip, kundi inuutusan ng Panginoon na tumulong sa ating mga kapatid. Ito pong aking natutunan mula sa aking pag-aaral. Maraming mga iglesia ngayon ang merong mga mahihirap na miyembro. At ang iba sa kanila ay marunong lang magdala at hindi paladaing. Naalala ko isang awit na aking narinig. Ang sabi doon ng kanyang lyrics, mahirap maging mahirap. Huwag sana natin isipan na sila ay pinarusahan ng Panginoon, kundi tinuturuan lamang magtiwala at palakasin ang kanilang pananampalataya. Ulitin ko, tinuturuan sila at hindi pinaparusahan. Ngayon po ang ating paksa ay matatagpuan sa teksto ng 1 John chapter 3 verse 16 hanggang 23. Hayaan po natin basahin ito ng sabay-sabay at makita niyo naman sa screen. Sabi rito, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Binigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi pakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. At ito ang Kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos niya sa atin. Sabi nga sa talatang 16, ibinigay si Jesucristo ang Kanyang buhay para sa atin. Giving is a natural response of love. Kagaya ng ginawa ng Lord, for God so loved the world, He gave His only Son. Alam po ba ninyo, the gospel is the only story where the heroes dies for the villain. Sabi nga sa Romans 5:8, but God showed His love to us while we were still sinners. Christ died for us. Namatay ang Panginoon sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Habang tayo ay kalaban niya, namatay siya para sa atin. Ang ating paksa ngayon ay paraan para malaman na tunay ang pag-ibig. Sabi ni Shakespeare, they do not truly love who do not show their love. Hindi tunay na umiibig ang hindi nagpapakita ng pag-ibig. Tignan po natin ang unang paraan para malaman ang tunay na pag-ibig. Una, inialay ang buhay para sa mga kapatid. Makikita po natin yan sa talatang 16. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Sabi din mismo ni Juan sa John chapter 15 verse 11 and 13, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglay ng sinuman
para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Tatlong bagay pong makikita natin kapag nagawa ito. Una, tinutulungan ang kapatid na nangangailangan. Makita po natin yan sa talatang 17. Ito po ang sinasabi. Kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Si Emil Mettler, isa siyang restaurant owner ng London at kilala siya sa pagiging generous giver. Kapag mayroong mga taong pupunta sa kanyang restaurant at ito ay kumakain, kulang ang kanilang pera, pinababayaan niya na ito. At kapag meron namang pumunta roon ng mga taong kapatid sa pananampalataya from Christian organization at humingi sila ng donation, binibigay niya ito ng sizable donation. Minsan isang araw may lumapit sa kanya, dumating isang misyonero at humingi rin ng tulong sa kanya. Sa pagbigay niya ng tulong dito, sa pagbukas niya ng kanyang drawer, napasilip itong misyonero. At nakita ng misyonero na mayroong isang pako sa loob ng kanyang drawer. Sabi ng misyonero, ano yung nasa loob ng yung drawer? Kinuwento ni Emil Mettler, sinabi niya, ito ay isang pako na nagpapaalala sa akin ng dakilang ginawa ng pag-ibig ng Diyos. Napakalaki ng utang ko sa ating Panginoon. At dahil dito, tumutulong ako sa mga nangangailangan sapagkat mahal ko ang aking Panginoon. Christ gave Himself for us that we might give ourselves for others. Sabi nga dito ni Mata, we give cheerfully and accept gratefully. Everyone is blessed. Basahin ko rin ang 2 Korinto, chapter 8. Ngayon mga kapatid, nais kong alaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia. Dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ng kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo mga nasa Korinto, ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Kaya ituloy ninyo ito. Pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa ngayon, ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang mga ilangan, at sila ang masagana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa, ayon nga sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. A good friend of mine, nag-quote siya, "Your plenty should supply the need of others." Sabi ni Pastor Ronel de Lima. Ang pangalawang bagay na makikita natin kapag nagawa ito, ay gumagawa at hindi ngumangawa. Makita natin yan sa talata 18. Ang sabi doon, mga anak, huwag tayo magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Meron tayong kasabihan, madaling magsalita pero mahirap magawa.
Isa sa kasalanan na hindi natin namamalayan ay ang pagsabi ng ipapanalangin kita, magpanalanginan tayo mga kapatid. Kawawa naman yung ating prayer partner. Siya lang ang nananalangin para sa iyo. Pero ikaw, hindi man lang pala nananalangin para sa kanya. Kawawa ang ating kapatid na prayer partner. Dahil yung partner, hindi na gumawa, hindi pa gumawa. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 15 to 16, halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Sa unang Thessalonica chapter 4, verse 9 to 10, ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Hindi na kayo kailangan paalalahanan pa tungkol dito. Dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. At ito nga ang ginagawa nyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganun pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pag-ibig. Kung magiging sensitibo lamang po tayo at magkakaroon ng pagkakataon sa ating prayer request, minsan masasabi natin tayo pala ang tugon sa prayer request ng ating kapatid. Hindi na ito kailangan patagalin at lalong-lalo na hindi natin siya kailangan pag-antayin. Dumukot ka na at iabot. No one has ever poor by giving, sabi ni Anne Frank. Ang pangatlo, panatag ang kalooban na makikita natin sa talatang 11 at 21. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Kahit inuusig man tayo ng ating konsyensya sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsyensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, hindi tayo inuusig ng ating konsyensya, panatag tayong makakalapit sa ating Diyos. Sa ating pagtulong minsan, nababagabag po tayo. Kapag alam natin ang ating ibinigay sa ating kapatid ay isang maliit na bagay lamang. Subalit sa tumatanggap, ito pala ay isang napakalaking bagay. Kung ganyang sardinas ang inyong ibibigay, sa palagay ko, tuwang-tuwa ang inyong kapitbahay. Ang motibo, sa totoo, ang tinitignan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay makakalapit pa rin sa Kanya. Ang pangalawa, ibinibigay ng Diyos ang anumang hingin sa Kanya. Basahin ko po ang unang 1 chapter 3, verse 22. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. Basahin ko rin ang Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 15, talatang 7. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Pansin niyo itong talata. Sinasabi sa talata ng John 15 verse 7, kung mananatili lamang kayo sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo, hilingin ninyo ang lahat ng inyong kailangan. Kapag kilala mo ang Panginoon at malapit ka sa Kanya, hindi mo hilingin ang isang magpapasama sa Kanyang kalooban. Akala natin itong talatang ito ay lisensya para makuha natin ang lahat ng gusto natin. Sky is the limit. Pero hindi po. You please the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi nga dito, and the rest will be added unto you. Ang mahalaga, maunawaan muna natin yung umpisa, manatili po tayo sa ating Panginoon at ibibigay niya ang ating kahilingan. Dalawang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ito. Ang sabi ng kasabihan, ang marunong tumulong
ay tiyak tutulungan. Ang sabi naman ng kasulatan, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Ito ay nasa Galatia chapter 6, verse 7. Allow me to share with you a very short video about giving. Panoorin po natin ito. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it then. Okay. Hey. Hello. This is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I have to sign. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Napakaganda ng aral doon sa video. Pay it forward. Sabi nga doon sa isang maliit na note, a simple act of caring creates an endless ripple. Ganon din po ang sinasabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 17. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang magbabayad. Kapag tumutulong ka sa mahirap,
para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Tandaan po ninyo, hindi tumatakbo sa utang ang Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Ang una, sa dahilan, sinusunod ang mga utos ng Diyos. Nais ko pong tignan yung kwento ni Elias sa unang hari, chapter 17, verse 17 to 15. Ang sabi doon, kinalaunan natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Sarephat sa Sidon at doon ka manirahan. May isang byuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo. Kaya pumunta si Elias sa Sarephat. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalan mo ko ng konting tubig na may inom. Nang paalis ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya Elias, pakiusap, dalhan mo na rin ako ng tinapay. Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa harapan ng Diyos na buhay, na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa luto. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinasabi mo. Pero ipagluto muna ako ng maliit na tinapay mula sa natarang harina at dalin mo agad dito sa akin. Mukhang gutom na gutom si Elias dito Pagkatapos, magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng lingis ang iyong banga hanggang sa araw na padalan ko ng ulan ang lupa. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kanyang anak. Sabi nga ni Craig, what you keep is all you have, and what you give, God multiplies. Kung hindi ibinigay ng babae itong natitirang harina sa kanya na kay Elias, hindi ito dumami. Mabuti lang ang babae ay sumunod sa utos ng Diyos sa kanya. Ang pangalawa, ginagawa ang nakalulugod sa Diyos na makita natin sa talatang 12. Ganito po ang sinasabi. At matatanggap natin ang anumang hilingin natin sa Kanya dahil ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. Alam naman natin talaga na ang resulta kapag nasiya ng isang tao sa atin, dahil sinunod natin ang Kanyang gusto, hindi natin masusukat o matatantya ang pwedeng ibigay sa atin ng taong nasiyahan. Naalala ko nung pinanood ko minsan sa television si Manny Pacquiao sa Jessica Soho. Habang nagtuturo siya at sinecheck na yung kanyang proyektong housing, merong isang matanda roong magsosorbites na dumaan. Habang sa kainitan ng araw, ito ay tinawag ng tauhan ni Pacquiao para sila bumili ng ice cream. At habang sa kanilang pagkakwentuhan, napapansin ni Pacquiao na itong matanda ay merong karamdaman. Siya ay na mild stroke. Nung tinanong ni Pacquiao, magkano ba ang lahat ng yung ice cream? At sinabi ng matanda, 1,000 po lahat ito, sir. Ang sabi ni Pacquiao, bibigyan kita ng 3,000 para dito. Hindi nagtapos doon at sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Pacquiao itong matanda, kamusta po ang asawa ninyo? Anong kanyang trabaho? Ang sabi ng matanda, wala po siyang trabaho, nasa bahay lang siya. At dahil dito, binigyan pa ni Manny Pacquiao ng 30,000 plus itong matanda. At sa sobrang tuwa ng matanda, talagang labis ang kanyang pasasalamat. Pero hindi doon nagtapos. Binigyan ni Manny Pacquiao ng bahay lupa ang matanda. Dahil nung malaman niyang wala itong sariling bahay, binigyan niya ito ng bagong bahay at lupa. Kasama na rin ang mga kagamitan sa bahay. Labis ang katuwaan nitong matanda sapagkat naramdaman niya ang tunay na pagpapala. Binigyan din ni Manny Pacquiao ng trabaho ang matanda.
sa isang paaralan upang doon ay meron siyang sweldo kada buwan. Kagaya ni Manny Pacquiao, naranasan din niyang maging mahirap. Nasubukan din niyang magtinda ng ice cream sa kainitan. Kaya nararamdaman ni Pacquiao ang nararamdaman ng matanda. Hayaan niyo pong basahin ko itong Efeso chapter 4 verse 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Anong sinasabi ni Pablo rito? Tayo ay maghanap buhay para makatulong sa mga nangangailangan. Ulitin ko, huwag nakawan, kundi dapat bigyan. What if the Lord blesses us with resources beyond what we need at this time of crisis? Baka itong sobrang na sa atin ang magiging pagpapala o tugon sa mga panalangin ng iba nating kapatid at kapitbahay. Wealth is a double blessing when you share it with others. Sabi nga ito ng Our Daily Bread. Nangungusap po ba sa inyo ang Panginoon? Ang kanyang utos na mag-ibigan sa isa't isa ay may malalim na dahilan. Madarama ito at mapapatunayan sa pagbibigayan. Ito ang tamang panahon para maipadama natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Sabi ni Mark, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Ama at hindi mo ipinagkait sa amin ang iyong bugtong na anak sa oras ng aming pangangailangan ng kaligtasan. Hayaan po ninyong maipadama namin ang tunay na pag-ibig sa mga kapatid, lalo sa ganitong panahon. Bigyan po ninyo kami ng pag-ibig gaya ng sa inyo. Ito ang aming panalangin sa unang umibig sa amin, ang Panginoong Hesus. Amen. Hayaan niyo ibigay ko po sa inyo ang benediction. Unang Pedro 5:10-12. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailan paman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at pakikinig at pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat.